mga kababayan. Ano po, ngayon punta naman po tayo mga kababayan dito sa isa pang topic na nakita natin na kung saan merong matinding pangarap etong si Robin Padilla. Kaya pinipilit niya na tumakbo sa pagkasenador etong mga Duterte katulad nitong si Digong. Dahil gusto niya makita mga kababayan etong si Duterte na maging Senate President daw. Ito ay play po natin. Kaso nga lang mga kababayan ng problema, si Duterte parang may plano ata na wag iwanan ang Davao. Mga kababayan, ano po, ito i-play po natin. Sir, kung manalo si former President Duterte at kung tumakbo nga po siya, is he physically well? Yes, ma'am. Yung haba ng oras sa Yes, ma'am. Opo. Naniniwala ako na kayang-kaya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayun, yun daw yung paniniwala ni Robin Padilla, kaya pa daw tumakbo sa pagkasenador nitong si Digong mga kababayan. Bakit daw? Nangangarap pa ako na siya ang magiging Senate President. Ito daw mga kababayan, natanong siya kung bakit ba nananawagan pa itong si Robin Padilla na tumakbo itong mga Duterte at kung kaya pa ba ni Duterte na tumakbo bilang isang senador. Ngayon, ang sagot ni Robin Padilla dyan, sa tingin niya naman, mga kababayan, kaya pa daw ni Digong maging isang senador at nangangarap pa siya mga kababayan na maging Senate President etong si Duterte. Kaso nga lang mga kababayan, ang problema, may lumabas po kasing balita na kung saan, sabi po dito, ex-PRRD, usap-usapan na tatakbong muling mayor sa Davao City. Ngayon mga kababayan, kaya medyo undecided pa ang mga Duterte sa pagtakbo ng senador, mga kababayan, bilang isang senador dahil nga unang-una hindi nila pwedeng iwanan yung Davao. Kasi pag iniwanan nila yung Davao, mga kababayan, medyo hihina sila dun sa teritoryo nila. Kaya ang gagawin nila mga kababayan, pagpaplanuhan nila ng mabuti yan, na pwede silang tumakbo sa national pero hindi nila iiwanan yung Davao City. Ano po ngayon, ito pakinggan po natin. Sa ikaw-4 na araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy, 9 na COC pa lang ang natatanggap ng COMELEC Davao City. At kanina nga ay naghain ng kanyang COC, ito nga isa sa mga kritiko ng pamilya Duterte, si Councilor Nilo Abiliera Jr. Naghain siya bilang re-electionist ng Davao City sa partido ng Administrasyong Marcos, ito nga Partido Federal ng Pilipinas. So sa ngayon ay hindi pa naghahain ng kanilang COC ang mga matunog na maglalaban ngayon dito sa lungsod. Kasi mga kababayan, kung yung dalawang Duterte tatakbo sa pagkasenador, or ipagpalagay natin, yung tatlong Duterte tatakbo sa pagkasenador, etong sina Pulong, sina Baste, at saka itong si Duterte, etong si Digong, mga kababayan, walang pwesto Walang pwesto na Duterte dyan sa Davao City bilang mayor. Dahil nga unang-una, si Sara Duterte ay vice-presidente ng bansa. Kaya ang ginagawa nila dito, di umano, siguro mga kababayan, pinagpaplanuhan nilang mabuti kung sino yung patatakbuhin nila bilang senador sa kanilang pamilya, mga kababayan, at kung sino yung iiwanan nila na tatayong mayor ng Davao City. Kasi hindi nila pwedeng iwanan yan. Pag iniwanan nila yan, mawawala yung kanilang kapangyarihan dyan sa Davao City. Medyo hihina sila dyan, mga kababayan, dahil unang-una walang nakapwesto dun sa mismong teritoryo po nila. Kaya hindi nila bibitawan yan. Ganyan katindi, mga kababayan, ang mga Duterte. At saka mga kababayan, malaki ang kita ng pagiging isang mayor dyan sa Davao City. Kita nyo naman yung budget nila, yung pera ng Davao City, mga kababayan, umaabot ng 400 million mahigit kada taon, mga kababayan. Kaya kung titingnan po nating mabuti, hindi nila hahayaan na mawala sa kanila yon. Di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang pamilya Duterte at pamilya Nograles, pero may natanggap tayong impormasyon galing sa partido ng hugpong ng taong lungsod. Ito nga ang partido ng mga Duterte na bukas sila maghahain ng kanilang mga Certificate of Candidacy. Pero malinaw na ba, Bril, base doon sa impormasyon na nakuha nyo, kung ano yung mga posisyon na tatakbuhan ng bawat Duterte? Alam nyo, matunog lang sa ngayon pero hindi pa kumpirmado. Sabi dito, landslide kami for Duterte team from Digo City. Ingat kayo, baka matabunan kayo ng lupa. Ingat kayo, baka matabunan kayo ng lupa dyan kung landslide dyan.
kung sino-sino ang mga maghahain ng COC sa different position dito sa lungsod, particular ang pagka-alkalde. Kasi nga, babalik umano pagka-alkalde dito sa lungsod si former President Rodrigo Duterte at ang kanyang anak naman na si incumbent Mayor Sebastian Duterte ay tatakbo bilang senador. So yan yung mga usap-usapan ngayon dito sa Davao City, pero wala pang kumpirmasyon. Malalaman natin yan na lahat ng yan ang mga sabi-sabi dito ngayong October 8 sa huling araw ng filing ng COC. Pero bukas, aasahan natin ang pamilya Duterte na magpa-file sa tanggapan ng COMELEC sa kanilang mga Certificate of Candidacy. Ngayon mga kababayan, pinagpaplanuhan pa nila kung sino yung pipesto bilang mayor kasi hindi nila pwedeng iwanan yung pagiging mayor. Malaki yung kitaan doon, mga kababayan, dahil napakalaki ng budget ng Davao City. Umaabot ng 460 million kada taon. Mga kababayan, ano po ngayon kung titingnan po nating mabuti, siguro ang patatakbuhin nila dito bilang isang senador, mga kababayan, sa pamilyang Duterte ay etong si Baste. Kaya nga mga kababayan, kung sakaling manalo etong si Baste, kabang-abang ito dahil pagka nagkakaroon ng debate ng usapin dyan sa Senado, mga kababayan, makikita natin kung gaano sila katindi. Ano po kung gaano katindi etong si Baste Duterte. Makikita natin mga kababayan kung magiging katulad ba ito ni Bato de la Rosa na magpo-focus sa dalawang butas ng puncher, mga kababayan, para masabi na authentic yung isang ebidensya. So, abangan natin mga kababayan kung papalarin sila, kung mananalo sila sa pagkasenador. Kasi kung titingnan po natin, eto kasing kampo nitong si Digong, yung mga isinusulong nila, pinapatakbo nila, medyo mahina eh. Si Bato nga, 50-50 pa. Hindi natin alam kung mananalo o makakapasok pa, mga kababayan. Si Philip Salvador nga, talagang unang tingin pa lang, mga kababayan, kita nating talo na eh. 'Di ba? Dahil unang-una, nabudol nga ang mamamayang Pilipino kay Robin Padilla at hindi na nila uulitin na mabudol ulit sila ni Philip Salvador. Mga kababayan, ano po? So kayo, ano po ang komento ninyo, mga kababayan, hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin, mga kababayan. Ano po masasabi nyo? Hingil po dito sa mga topic na hinimay po natin na kung saan merong matinding buwelta itong si former Senator Laila de Lima laban dito kay Harry Roque, mga kababayan. At ano po masasabi nyo hingil dito sa mainit na bangayan, mga kababayan, ng mga vlogger itong si Isko Moreno, mga kababayan. At ano po masasabi nyo hingil din sa mga binibitawang salita ni Philip Salvador na nag-backfire sa mga Duterte. Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na ito na tinalakay po natin.